ito ay magkakaroon tayo ng ating fellowship. Nagpuli po kaming nanda po dyan. Dito po tayo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse number 18. 1 Thessalonians chapter 5 verse number 18. Isang talata po. First Thessalonians chapter 5 verse number 18. Nakita na po ba? Tayo ay tatayo bilang paggalang sa salita. In everything. Okay. Basahin po natin ang sabay-sabay ang verse po na yan. Wala tanda. First Thessalonians chapter 5 verse number 18. Sabay-sabay natin babasahin ha. Nakita na po? Say amen. Yung nakita na. Amen. Verse 18. Ready? Read. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa Let's pray. Ama, salamat po sa salita ng sa pagpapala. Tuloy mo po mga attitude. Nakita po sa iyo kaya ko sa mga tao. Samahan kami ng ibigay ng pagkawaan dahil sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Pwede na po. Okay. Ngayon ay date ng 31 ng December. Ano po? Salamat na nandito po tayo. Pagkamat pag holidays talaga nadalas sa mga bakasyonan tayo. Nasa mga kamag-anak po tayo. Mapalad ng mga tao na nagbibigay ng tanong sa Panginoon. Amen. Ngayon ay December 31, tayo ay sasalubong mamaya sa panibagong taon na muli natin haharapin. Taon ng 2024. Itong mga nakaraang panahon, buwan, mga araw, maraming bagay tayong na-experience. Mga pagsubok, mga pangangailangan, pagluha, karamdaman. Ano po? Kasiyahan. Enjoyment sa buhay, enjoyment sa pamilya, kaibigan, napakarami. Na halos hindi natin mabilang yung mga bagay na ating pong na-experience. Whether it be good or worse na senaryo po ng ating pong mga buhay. Subalit, ito po, gusto ng Diyos na sa buhay po natin, hindi dapat maalis yung tinatawag po na grateful heart. At tayo bilang mga tao, especially kung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon at merong salita ng Diyos na iyong napapakinggan, isa sa magandang bagay na dapat po natin ugalitin ay yung marunong magpasalamat. Amen ba? Amen. Sa panahon natin ngayon, minsan kahit gawa mo ng mabuti ang isang tao, minsan di ka makakarinig ng thank you sa kanila. Tama ba? Pero tayo na mayroong guidance sa salita ng Diyos, dapat tayo po, ang unang-una na magpakita paano tayo magpaparamdam ng pasasalamat sa mga taong ginagamit ng sa buhay natin at especially sa Diyos ang bigyan sa atin. Papasok tayo sa panibagong taon, dapat meron tayong tamang attitude. Marunong tayo dapat magpasalamat sa lahat ng bagay na ating po experience. Ang tanong, paano sa mga bad experience? Kailangan pa rin ba natin magpasalamat? Katotohanan, in everything, give thanks.
Andun yung masama, nandun yung mabuti. Sabi ni Job, sa mabuti lang ba tayo magpapasalamat? Hindi sa masama. Purihin ang Panginoon. Kung aalamin natin ang buhay ni Job, si Job po, binigyan ng Diyos ng napakalaking problema. Nagkaroon ng sakit sa balat, namatay ang kanyang mga anak. Siya na pinakamayaman sa kanyang kapanahunan, ninakaw yung kanyang mga hayop. Diba? Nagkaroon ng dilubyo sa kanila pong lugar, nasira yung kanila pong mga ari-arian. At ang kanyang tinutulugan na lang sa kalsada. At puro sugat ng kanyang katawan. At isa pang bagay, yung kanyang misis, sana ay mag-encourage sa kanya, pati yung misis niya, nawala yung kanyang damdamin dun sa kanyang mister. Alam mo, sabi ni Job, sa mabuti lang ba tayo dapat magpasalamat? At hindi sa masama. Imagine mo po yun. Tayo minsan, nakaranas lang tayo na parang walang kakainin sa isang araw. Akala natin tayo hindi nakakawawa. Diba? In everything, give thanks. Sa lahat ng bagay, matuto tayong magpasalamat sa Diyos sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Kahit may problema ka ngayon, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Kahit mamaya nagluto ka ngayon, tapos mamaya wala na kayong kakainin, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Amen po? Amen. Sa masama at mabuti, magpasalamat tayo. At mga kabataan, kapag ang nanay nyo nandyan lagi sa inyo, naalagaan kayo, pinaglalaba kayo, mga kabataan, matuto kayong mag-thank you. Hindi na ba? Matuto kayong mag-thank you. Pinagluluto kayo ng nanay nyo, ng lola nyo, ng papa nyo, mag-thank you naman kayo. Mamaya, gawin nyo yun. Okay ba yun sa inyo? Lola, mama, papa, thank you po, inalagaan mo ako ngayong 2023. Thank you, pinagluto mo ako, pinaglaba mo ako, mama. Ganun gawin nyo. Malinaw po? Matuto tayo magpasalamat. Ayan na, malinaw? Ay, may regalo pa ako sa iyo, diba? Hintayin mo na yung regalo ko sa iyo, ha? Nagbabasa ka pa rin ba ng Bible? Hindi na. Nagbabasa ka pa rin. Hintayin mo na yung regalo ko sa iyo. In everything, give thanks. May isa pa tayong verse na babasahin. Psalms 160, verse 12 to 14. Psalms 116, verse number 14 at 12 hanggang verse number 16. Alam niyo po isang bagay na pag bagong taon po, ang ginagawa ko po, pag bagong taon, andun ako sa mama ko. Sinalubong namin yung bagong taon. Isa sa mga bagay na ginagawa ko po, pag nagputo ka na, kinikis ko yung mama ko. Kinikis ko, kahit gantong edad na ako, kinikis ko yung mama ko. Kinikis ko yung mga kapatid ko. Kasi blessing sila ng Panginoon sa akin eh. Kaya thankful ako sa Diyos. May mga magulang ako, meron ako mga kapatid. Gawin nyo rin mamaya. Ha? Gawin nyo rin mamaya. Chapters 116 verse number 12 to 14. Ano ba? Verse number 16, verse number 14 to, ano ba? Nalilad na ako. 12, chapter 116, verse 12 hanggang 14. Verse 12, sabi dito,
What shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord, and I will pay my vows unto the Lord, now in the presence of all his people. So, sa kanyang Tagalog po, pag binasa po natin po sa Tagalog, sa Tagalog po niya, sabi po dito, sa verse 12, ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat ng kanyang kabutihan? Nagtanong yung tao, ano yung mga bagay na pwede kong maisukli sa Panginoon sa lahat ng kabutihan na ipinadama niya sa akin? Ang katotohanan po, wala kang maibabalik sa Diyos. Kahit thank you lang, hindi po. Kahit thank you lang, magpasalamat sa Panginoon. Maging ugali natin, kahit hindi every year, every day ng buhay natin, mag-thank you tayo sa Panginoon na tayo ay malakas pa ngayon, buhay pa ngayon. Wala tayong may isusukli sa kabutihan ng Diyos. Marami kang pagkukulang. Hindi ka nga nagbabasa ng Bible mo. Hindi ka nga nag-pray. Diba? Hindi ka nga sumasali sa activities na gawain. Diba? Ang dami mong pagkukulang. Minsan, mabait ka sa simbahan. Paglabas mo, hindi ka na mabait. Ang dami natin pagkakamali sa Panginoon. Opo. Kung isipin mo maigi, yung buhay namin walang halaga eh. Pero dahil mabuti ang Diyos, may dahilan tayo para mabuhay, magpatuloy, magpasalamat sa Panginoon. Title natin, nandun na mismo sa verse na binasa natin. Everything, give thanks. Title natin, give thanks. Give thanks. Sabi ko kanina, papasok tayo sa panibagong taon ng buhay natin. Pasok tayo sa panibagong taon ng buhay natin. Marami tayong na-experience sa mga past days, past months. Ang buhay natin mabuti at masamang mga bagay. Pero dapat ang dulo ng mga bagay na yun ay pagpapasalamat lagi sa Panginoon. Una, give thanks for His mercy. Give thanks for His mercy. Pag sinabing mercy, isang bagay na deserve ka sana, pero hindi pinahintulutan. Ano yun? Halimbawa, deserve kang mapahamak, pero hindi pinahintulutan. Awa ng Diyos. Una, yung awa ng Diyos, ipapakita na tayo po ay buhay pa. Ito. Ang daming tao na aksidente, tama? Ang daming tao namamatay. Ang daming tao ang nagkakasakit at hindi na nakaka-recover. Ito. Pero tayo po, survive pa tayo. For His mercy. Tama ba yung term ko? We have survived. Tama ba yung term ko? Ano? Gramat. Tayo po ay survive pa ngayon. Tama? Brother Kurt? Hello. Delivery. Lasado ba yan? Sige doon. Donalyn. So, sa awa ng Diyos, naging reason yun para tayo po ay makasurvive pa. Ang daming pagkakataon sa buhay natin na depende tayong mapahamak dahil sa unfaithfulness natin, dahil sa kasalanan na meron tayo sa buhay natin, dahil sa pagiging matigas ang ulo natin sa mga magulang natin. Opo, ang daming pagkakataon na
Sana hanggang doon na lang tayo. Pero ngayon, amen po, tayo po ay nandito pa rin. Dahil sa awa po ng Diyos. Ang katotohanan niyan, kung bibilangin ng Diyos lahat ng pagkakamali po natin, ako, wala nang matitirang tao. Opo, wala nang matitira. Minsan yung ugali, minsan yung ating pong ginagawa labag sa kagustuhan ng Diyos. Kung sasabihin ng Diyos, ay, ito kunin ko na to, hindi to hindi to faithful hindi to matapat wala tong ginagawa sa gawain Kung sasabihin ng Diyos yung ganung bagay, ako, sigurado wala na tayong pero dahil may awa ang Diyos, magpatuloy tayo na humihinga ngayon at malakas ngayon. Kung may problema tayo, minsan alam niyo po, minsan may mga paraan Baka tayo, imbis natin may problema tayo. Akala natin tayo na ito yung pinaka-kawawa. Pero kung titignan mo yung ibang problema ng iba, mayroon pa palang mas worse sa atin. Tama? Normal sa ating pisikal na tayo ay nanghihina, nagkakasakit. Pero pasalamat tayo, tayo ay nandito pa rin sa mundo. Hindi ba gustong tao na wala agad? Ano ba? Ang totoo niyan, ayaw natin mawala agad dito sa lupa. Gusto natin magpatuloy pa. Kung ikaw ay may pangarap sa buhay, mahal mo ang pamilya mo, siyempre piliin mo manatili pa dito sa lupa. Tama ho? At hindi rin pwedeng maging dahilan ng isang Kristiyano na wala nang kwenta yung buhay niya. Binubuhay ka pa nga ng Diyos. Sabihin mo walang halaga. Maging faithful lang tayo. Magpatuloy lang po tayo na sinusunod yung kagustuhan ng Diyos sa ating mga buhay. Pero itong past, naging pag-ganon. Now at this coming 2024, magpatuloy po tayo na dala-dala yung buhay na namumula po sa ating Panginoon. Maging faithful po tayo sa masusunod po ng panahon ng buhay. And yes, mahirap maging matapat. Pero isa yan sa mga tinitignan ng Diyos para kaawaan pa tayo. Amen po? Amen. For His mercy, tayo po ay buhay pa ngayon. At isa pa, for His mercy, we have sustained. Ibig sabihin po, ang Diyos nag-provide pa sa atin. Nag-provide pa. Imagine mo, tagal ng panahon mo, ilang taon ka na, nakakakain ka pa rin. May mga tao na talagang buong buhay nila, na sabi nga, may mga tao na isang kahit isang pa. Tama po? Kahit kung ganun man ang buhay ng isang Kristiyano, appreciate natin sapagkat ang Diyos ang puprovide. Tama po? Lahat ng blessing ng Diyos sa buhay natin sapat. Lahat. Walang matuwid na Kristiyano, sabi ng Bible, walang matuwid na pinabayaan ng Diyos. Walang matuwid na naging pulubi. Opo, according sa Bible. Ang Diyos po, hindi ka papabayaan kung magpapatuloy ka sa Kanya. Laging merong provision ng Diyos. At ngayon, napasok tayo sa panibagong taon. Nabusog tayo ng mga nakakang panahon ng buhay natin. Tama ba? At nawa ay hindi nyo expect natin sa susunod na taon ng ating mga buhay. Na ang Diyos laging magpapabay. Minsan pagdating sa mga bagay na yan, nanginhinaylaw natin. Tama po? Nanghina. Sana kukuha ng ganito, sana kukuha ng ganyan. Nanghihina yung ating yung kalooban. Pero ang katotohanan po natin, once na lumapit ka sa Diyos, hindi niya papabayaan. Hindi niya papabayaan. Maging malakas lang yung ating pong loob na harapin yung mga susunod na
pagsubok, susunod na mga senaryo ng ating buhay. Ito nga, nakalampas tayo eh. Sa future natin, ano kaya ang pwede kong mangyari? Ano po? Amen po ba? Nagigets yun po ba? Dahil sa mercy ng Diyos, tayo ay binibigyan ng Diyos ng provision para sa ating mga niyan. Provision sa mga bagay na ating po kailangan sa buhay natin. Pag-ingat, binibigyan niya lagi para sa atin at sa pamilya natin. Andun yung consistency ng provision ng Diyos para po sa buhay ng isang mananampalataya. Maging thankful tayo. Amen po? Amen. Masalamat po tayo palagi. Pagit yung ugali na hindi marunong mag-thank you. Ano ba? Binigyan mo ng donut, hindi nag thank you. Diba? Binigyan mo ng 20 pesos, hindi nag thank you sa'yo. O, yung 20. O, nung nakuha na yung 20, hindi mo na nag thank you. Sabi ko nga sa kanila, sa pagbaba nila sa tricycle, kahit service kanila, salamat sa O, tama yun si nanay. Tama ba yun saan? Sa kaya na, gawin niyo yun ha. O, maging ugali natin, huwag tayong isnabera. Huwag tayong isnabero ha. Pag may tao na gumasa ng mabuti, magpasalamat ka. Amen po. Amen. Andun yung mercy ng Diyos sa buhay natin. Nananatili pa tayo. Pangalawa, ito po, give thanks for His mentoring. Mentoring. Ibang term nito, teaching or coaching. Give thanks for His mentoring. Bakit? Alam nyo kasi ang Diyos, maraming bagay na itinuturo sa atin. Tama ho ba? Opo. Minsan hindi ka lang aware. Ay, ito pala yung lesson na binigay sa akin ng Diyos. Ito pala yung mga bagay na natutunan ko noon. Nadala-dala ko na ngayon. Kung magiging aware ka lang sa mga learnings, ma-appreciate mo na meron palang nababago sa iyo. Ano to yan? Maganda yung buhay ng isang tao na meron siyang natutunan sa buhay. Sabi nga eh, experience is the best teacher. Tayo, mga kabataan pa lang tayo. Yung mga mas matanda sa atin, maraming natutunan na yan sa buhay. Natutunan niya kung paano maging pasensyoso, paano gawin yung ganito, ganyan, paano dumiskarte sa buhay. Ito, sa lahat ng mga Kristiyano po, ang Diyos yung ating pong coach. Na nagtuturo sa atin sa maraming bagay. So dati hindi mo naman nagagawa ito, na dati hindi mo naman na-experience yung mga ganyang bagay, pero ang Diyos nandiyan para maging lesson mo yan. So sa number 1, mentoring is correction. His correction. Give thanks sa correction ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Kasi kinukorek ng Diyos yung character natin. Opo. Kinukorek ng Diyos yung pag-uugali na meron po tayo. Opo. Ang isang tao na open-minded, marami pa yung matutunan. Alam niyo po, mali yung kasabihan ng ibang tao, ay matanda na ako, huwag mo na akong turuan. Hindi yung ganun. Sabi ko nga eh, yung pastor nga namin, 70 plus na eh. Pero sabi niya, gusto ko pang matuto. Ay, mga bata pa tayo eh. Itong edad natin, ayaw na natin matuto. Diba? Oo. Tama ba? Marami tayong pwede matutunan. Maaaring gagamitin ng Diyos yung asawa mo. Mag-ugas ka, Dad. Maraming correction ng Diyos sa pag-uugali na meron tayo. Ano yung magiging response po natin sa iba't ibang sitwasyon? Magiging bitter ba tayo? Or naging bitter ba tayo doon sa mga pangyayari po na yun? Kung ikaw ay isang Kristiyano na mayroong guidance sa salita ng Diyos, ang
totoo niyan, maraming i-correct na Diyos sa buhay natin. So, yes, hindi tayo perfecto. Walang taga-simbahan na perfecto. Ano? Walang perfecto. Bakit tayo nagsisimba? Kasi nangangailangan tayo ng correction. Diba eh? Tama ho? Akala ng iba ay nasa simbahan yan. Perfecto na yan. Ganun po. As long na nandito tayo sa makasalanang katawan na ito, meron at meron pa rin po tayo pagkakamali at weaknesses sa buhay po natin. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na magsisimba. Kaya ka na sa simbahan, tinuturuan ka ng Diyos. Amen po? Parang ugali na pangit sa'yo, mabago. Kung pagiging isnabera mo, baguhin ng Diyos yan. At maging tao ka na approachable sa buhay. Amen po ba? Amen. Ang dami nating maling pag-uugali. Kaya kailangan ka ikinis ng Diyos. Para sa mga susunod na panahon ng buhay natin, at talagang maging part na yun ng ating pagkatao. Character na meron po tayo. Huwag mong sabihin, mabait ka. So, walang mabait na tao. Hanggat ang Diyos po hindi nakikita sa buhay po natin. Especially ito, malaking responsibility ng isang taong taga-simbahan, Kristiyano, na ipakita niya talaga yung ilaw na meron po siya. Saan, anumang platform, social media man yan, personal life na meron ka, sa school na meron ka, sa trabaho na meron ka, kung Kristiyano ka talaga, ipakita mo na meron kang ilaw ng Kristo. Amen po? Amen. Hindi dapat mapalitan yun ng kadiliman na meron ng sanlibutan. Malinaw po sa inyo. Isa pa, correct our concerns in life. Ano pa yung sabi ng Bible? At sinabing concern, mga bagay na iniisip po natin. Kino-correct ng Diyos yung mga bagay na iniisip po natin sa buhay po na ito. Sabi ng preaching kagabi, kung ang tingin mo, ang trabaho mo, ang strength ng buhay mo, nagkakamali ka. Kung iniisip mo yung talino na meron ka, kayamanan na meron ka, ang lakas na meron ka, nagkakamali ka. Sapagat ang Diyos mismo ang nagsisilbing lakas ng buhay po natin. Hindi yung mga bagay na meron tayo sa buhay natin. Minsan mayabang ang tao, nagkaroon lang ng pag-unlad sa buhay. Mga ganun. Akala nila, dahil unlad na sila, kaya na nilang magpatuloy sa buhay. Pero totoo niyan, ang Diyos ang nagbigay sa kanila din. At dapat sa Diyos pa rin yung papuri at papasalamat. Malinaw po? Lahat ng bagay na meron po tayo galing sa Diyos. Kaya dapat in-honor natin lagi ang Panginoon. In everything, give thanks. Everything. Ano yung mga concerns po natin sa buhay? Alam niyo po, pag nagkamali tayo ng concerns o ng priority sa buhay, maliliis tayo ng landas. Akala natin ang priority natin, yung mga bagay na sinusuksok po natin sa bulsa po natin. Akala natin ang priority natin yung kakainin natin sa bawat araw. Part yan ng ating buong pamuhay. Pero hindi yan ang unang-unang bagay na dapat po natin kahalagaan. Ang Diyos ang unang-unang bagay na dapat po natin. Wrong term. Ang Diyos ang unang-una persona na dapat po natin kahalagaan sa buhay. Amen po ba? Amen. Kung meron kang loved ones, may mga anak ka, may asawa ka, ang first love natin ang Diyos ba din? Diba? Parang mahirap yun, diba? Parang mahirap. Pero yun yung totoo. Hindi ko yung first love si Julie. Dapat ang maging first love natin, ang Diyos. Pag-agising mo sa umaga, paramdam mo kagad sa Panginoon na first love mo siya. Magbasa ka ng Bible, mag-pray ka.
Amen po? Ano yung mga concerns po natin sa buhay nito? Huwag na bang maliis yan mga bagay. Colossians chapter 3, verse 1 and 2. Colossians chapter 3, verse 1 and 2. Colossians 3 verse 1 and 2. Sabi dyan, nakita na po? Sabi dyan, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Ilagak natin yung ating pong pag-ibig sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa lupa. Ayan dapat yung maging concern natin sa ating buhay. Hanapin yung mga bagay na nakay Kristo. Amen po ba? Amen. Nawa ganun ang gagawin po natin sa mga susunod na panahon ng buhay natin. Pasalamat at dala-dala po natin yung pagbabago ng ating pong priority sa buhay ko. At isa pa, for His mentoring, His correction, His challenge. Alam niyo po, ang Diyos nagtuturo sa atin, nagpapayo sa atin patungkol sa mga bagay na dapat po natin gawin sa buhay ko. His challenge, kanina His correction, ngayon His challenge. Ang challenge ng Diyos, challenge us to move forward. Move forward. Ibig sabihin, mayroong progression dapat ang ating buhay. Hindi man ganun kalaki. Opo, magpatuloy po tayo na meron tayong learnings. Magpatuloy po tayo sa buhay po na ito. Huwag paatras. Tuloy-tuloy lang po tayo. Ganun ang buhay dapat. Magpatuloy po tayo. Sabi nga, huwag tayong manatili sa pas natin. Huwag tayong manatili sa pas natin. Pas na yun eh. Opo. Pag move forward po tayo, nadala-dala po natin yung mga pag-asa na nagmumula sa ating Diyos. Amen po? Amen. Yung mga pas natin, sabi ni Pablo, lahat yun ay dumi. Pag sinabing dumi, babalikan mo ba? Hahawakan mo ba? Hindi, di ba? Pas na nga yun eh. Yung present natin, i-treasure natin ngayon. At yung future natin, paghandaan po natin kasama ng Diyos. Isa pa, challenge us to move on with faith. Challenge us to move on with faith. Siyempre, as a Christian, hindi ka pwedeng magpatuloy sa buhay na ito na hindi mo dala-dala yung pananampalataya mo. Ang katagumpayan ng buhay natin ay nasa pananampalatayan natin sa Diyos. But without faith, it is impossible to please God. Hindi matutuwa ang Diyos sa atin kung magpatuloy lang tayo, wala tayong pananampalataya sa ating pong mga puso. Amen po. Papatuloy tayo na tinitignan po natin lagi ang Diyos, yung pananampalataya na meron tayo, bit-bit natin. Sa buhay na ito, totoo mahirap. Totoo, maraming pangangailangan, maraming alalahanin, pero dapat dala-dalat po natin yung pananampalataya natin lagi sa Diyos. Andun, papasok yung katagumpayan sa mga susunod na panahon ng ating buhay. Malinaw po? Last, number 3. Give thanks for His miracles. His miracles. Magpasalamat tayo sa mga miracles ng Diyos sa buhay natin. Ano ba yung mga miracles na yan? Ito ba yung mga bagay na supernatural na nangyayari sa buhay natin? Ang totoo niyan, hindi yun. Pero mayroong isang bagay na gano'n. Isa na yung kaligtasan po natin. Una, our satisfaction in life.
miracle ng Diyos na nakukontento ka. Ano ba? Maraming tao na hindi nasa-satisfied sa buhay nila. Alam niyo ba yun? Pero tayo, binibigyan tayo ng Diyos ng puso na handang masatisfied. O puso na nasa-satisfied sa maliit man o sa malaking bagay sa buhay natin. But godliness and contentment is great gain. Mahalaga na yung, alam niyo po, pag hindi ka kontento sa buhay, ano magiging resulta nun? Yung gitero ka. Alam niyo ba yan? Kung ano yung meron ka ngayon, ibinigay ng Diyos, makontento ka. Walang masama na mangarap na ikaw ay umaasenso. Walang masama doon. Pero kung ano yung bagay na inilagay ng Diyos sa iyo ngayon, maging masaya ka. Amen po? Amen. Kaya hindi maganda yung ugali na tayo ay entero. Kasalanan sa Diyos yun. Envy. Tayo ay naiingit sa kapitbahay natin kasi may ganito sila, may sila. Mangarap ka. Kung bibigay ng Diyos yung mga bagay na yun, mangyayari yun. Amen po? Amen. Isa sa mga miracle ng Diyos na tayo po ay nasa-satisfy. Merong kasayahan sa ating pong mga puso. Pangalawa, uli-uli. Our salvation. Our salvation. Ikaw ba? Hindi ka ba nagtithank sa Diyos na ikaw ay naligtas? Salamat sa Panginoon. Ano ba yun? Salvation na rin ito kayo dito. Siyempre, spiritual salvation. Ito ay may kinalaman sa destination ng kaluluwa mo. Tayo ay pilgrim lang dito. Pilgrimage. Ibig sabihin, manlalakbay lang po tayo dito. Opo, ibig sabihin, hindi tayo pang matagalan sa lupa. Pero mapalad ang mga tao na dala-dala yung kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Yung pupuntahan ng kaluluwa natin. Dito sa lupa, maraming problema. Pero yung pupuntahan ng kaluluwa natin someday, hindi ka na makakaranas ng problema. Ang tanong, are you saved? Sure ka ba sa langit ka talaga pupunta? Oh, kami, meron kaming Christmas gift. Ang Christmas gift namin, kaligtasan. Oh, ikaw, may kaligtasan ka na ba? May Christmas gift ka na ba? Sure mo, kung talagang pupunta ka sa langit. Kasi isa sa mga miracle ng Diyos sa lahat ng totoong tumanggap yung kaligtasan. At alam niyo po, kung talagang ikaw ay niligtas ng Diyos, maraming changes. Kung may mga changes na ilalagay ng Diyos sa buhay ninyo, meron ka ngayon. Lahat ito mangyayari ito. Ito pong pagiging thankful natin sa Diyos at yung pagbabago ng ating buhay, ang character natin, kung unang-una, meron po tayong kaligtasan. Kaya pagpasalamat natin sa Panginoon. Ako, nakakilala ko sa Panginoon 2012. June 9, 2012. Nung ako ay tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. At hindi ko yung nalilimutan yung panahon na yun. Ako, bumaba ng CR, nakaharap ako sa salamin, tapos sabi ko pimples ko eh. Lalaki ng pimple ko sa doon. Pero nakangiti ako sa harap ng salamin. Kapagkat na-realize ko, salamat Panginoon na may kaligtasan. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung pakiramdam ko. Ang Diyos talaga ay mabuti at nagpakita ng miracle sa buhay. Ano, may experience mo ba naman? Experience mo ba naman? Ligtas ka na ba talaga? Sure ka na ba talaga sa langit? Hindi ka pupunta sa langit dahil mabait ka. Hindi ka pupunta sa langit dahil nagsisimba ka. Hindi ka pupunta sa langit dahil baptist ka. Pupunta ka sa langit, si Kristo, tinanggap mo bilang pagkakalimutas. Amen po. Sa conclusion po natin, lagi natin tandaan sa bawat pagtatapos ng taon, sa
Sa bawat pagtatapos ng araw na meron po tayo, siyempre sa buhay na meron po tayo, ang Diyos lagi nandiyan. So, mga bagay na dapat po natin gawin, fear Him and obey His words. Fear Him. Magkaroon tayo lagi ng puso at napasalamat sa Diyos. Amen po ba? Amen. Tayo po yung nanalangin sa gilid. Na namin Diyos, dakila, pagpain sa lahat. Thank you, Panginoon, sa mensahe na pagulay-gulayan ng umaga. Praying, Lord, karoon po ito na kahit konting impact sa puso ko namin. Tulungan niyo po kami. Buhay namin, bago pa. Salamat, Panginoon, na mayroon po kayong tinutulog po sa amin. Bagay na dapat po namin mamuhay, hindi ko galit sa buhay mo na ito. We are thankful. Kayo po, Panginoon namin, at nagbigay po sa amin ng kaligtasan. Palayan niyo po bago sa amin. Habang tayo po ay nakayok at nakapikit, muli, it is between you and God. And thank you tayo sa Panginoon. Nating hahayaan na papasok po ang panibagong taon ng buhay natin. Yung ating puso ay hindi nagpapasalamat sa Panginoon. Sa mabuti, sa masamang bagay na ating pong na-experience this past months, days ng buhay natin. Maging thankful pa rin tayo sapagkat ang Diyos po ay laging concerned sa atin. May mga ugali tayo na binago ng Diyos. Patuloy pa rin tayo maging open-minded. Nahanda pagdating sa mga bagay na pagbabago sa ating characters. Pray natin lagi na tayo ay tulungan ng Diyos na lumago pa sa spiritual na buhay. Namin Diyos, ang nakila at sa lahat. Hindi po, Panginoon, we are thankful sa lahat ng pagpapala niyo po sa buhay namin. Salamat po, O Diyos, na patuloy po kayong nag-iingat, papakita ng iyong pong awa, ang provision niyo po sa buhay po na ito. Agamat, hindi kami karapat-dapat sa mga pagpapala. Pero salamat po, hindi ang awa niyo po sa amin. Lagi niyo po kaming tulungan na maging sensitibo. Lagi namin makita na lahat ng nangyayari sa amin, kalaman, pagsubok, alam namin may dahilan. Tulungan niyo po kami na laging honor po kayo sa buhay. Palayan niyo po mga kapatiran. Palayan niyo po ang mga plano po namin this coming 2024. Tulungan niyo po kami na makapaglingkod po sa inyo ng tama at magtapat po sa mga bagay na pinagdala sa buhay namin. Pangunahan niyo pong gawain, patuloy Lord ng panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, may aking dalangin. Amen. Okay po ba? Salamat sa